No, yes, yesterday, early in the morning, after ng mga sorties namin sa distrito, kita kami, nagkaroon kami ng meeting regarding preparations for some of the secretariat. Nagkaroon ng konting meeting. Tapos nagkaroon ng interview. Kami ni Pau, I think the same area kami na interview nung papasok. Nadaanan kami, kaya parehas yung background namin ni Kong Pao. No, there was a meeting yesterday sa secretariat. Meron kasi mga prosecutors, tas meron din mga volunteer lawyers who would want to be part of the impeachment process. As far as we know, iba-iba sila eh. Actually, may mga kilala, merong mga hindi, less popular, but there were familiar faces that I saw dun sa lugar. In any case, hindi ko pa makwento muna kung sino-sino dahil hindi ko talaga kakilala lahat. It was initial meeting pa lang naman. Yes. Yung sa amin naman nila Kong Ernix, syempre nandun yung mga naging part ng Quadcom na Young Guns saka Good Government. Basically, we're there. Ano ba tayo doon pare? Parang support. Moral support staff. Ganun ba? Hindi naman. Hindi, syempre katulong nila kami for possible na yung mga ganito, yung mga talking heads natin, mga for interviews. May pwede ba kayong i-share sa amin, like ano ba yung mga generally na pag-usapan, like mga scenarios, yung ganyan, what were tackled, tapos yung prominent, you mentioned prominent people, mayroon bang mga justices, meron ba kayong mga kinoconsult na ganun? Wala pang scenario building, wala pang nothing formal. So, parang meet the team, meet the group, parang ganun lang. Nothing too formal. More on, yun nga, sabi ni Kong Ernix, meron yung mga nagvo-volunteer, tapos, pero basically, in-house pa rin naman tayo. Tayo lang din yung mga nandun. First time din, sir, na kompleto ba kayo? Gano'n Hindi kayo rin. Madami pong, yung iba out of the country, yung iba nangangampanya. Ako naman kasi, a few hours drive lang naman ako from Manila. So, mas madali naman na makabiyahe. Rosalicas from UNTV. I-follow up ko lang, nabanggit kasi ni Kong Ortega na yung Young Guns, yung tatay, yung support group. Yung usually nakikipag-participate sa Good Government and Quadcom hearings ang support group nitong prosecution panel ng House for the impeachment trial. Tama po ba? Hindi, the Young Guns will still be the Young Guns. Alam nyo naman, may opinion, may paninindigan. Saka kung ano na po yung ginagawa namin dito, wala pa naman pong impeachment noon, wala pa naman pong Quadcom noon. Basically, kung may issues po sa House at may issues for national government, even parochial, not only as mga humaharap po sa ating media, pati naman po yung mga ongoing na programs saka shows ng Young Guns, tuloy pa rin naman po. So basically, kung ano yung naumpisahan namin, yun pa rin po yung gagawin namin. Not only in terms of yung issues natin na like yung impeachment, ganun. Basta kung ano po naumpisahan ng Young Guns na trabaho, follow through pa rin po kami kahit na kampanya, kahit na meron na po tong issues ng impeachment. Basically, what we were doing from the start, yun pa rin po ang gagawin namin. Just to add sa sinabi ni Kong Pao na generally speaking, yung Young Guns kasi parang magkakaibigan yan eh. So if we hear something na pagkwentuhan, sumusupport kami sa isa't isa eh. So pag nagpunta si Pao, for example, sa isang meeting, daan din kayo dito, so privy kami doon sa mga nangyayari. Mahirap din kasi, like ngayon, nakaharap kami sa media, hindi namin alam kung ano yung nangyayari. And it's not just about impeachment, no? It's more of any national issues that bilang representante, bilang congressman, na dapat maalam kami sa mga current events so we can handle things in our level. At syempre, well-informed kami para yung sa constituency namin na ano namin yung mga pangangailangan din nila. Thank you. Some of the Young Guns are part of the secretariat. Hindi mga secretariat hindi naman po kami part ng secretariat. Siguro tutulong-tulong lang. Nagjo-joke lang kami na secretariat kami kasi nga more on ano kami. Siyempre dapat updated kami sa mga nangyayari. Hindi ko naman masasabing focus kasi parang wala naman akong karapatan maging
spokesperson. Or, although alam ko na ako ang darling of the media sa mga young guns. Self-proclaimed. Oh, self-proclaimed yun na, hindi sila nagdub sa akin. Saka malakas yung dating. Sana all. Sorry pare. Pero yun nga, syempre dapat informed po tayo and if given the chance, halimbawa, nag-push through na tong impeachment, kung bibigyan kami ng upuan sa loob ng Senado, syempre gusto rin namin na ma-experience saka makita live in living color na nandun po tayo. So you're expected to attend the meetings of the prosecution panel every time they meet regularly? Hindi naman, pero syempre may mga meetings po na hindi naman siguro kami dapat kasama. Pero as much as possible, gusto naman po natin. Updated tayo kasi ang trabaho po niyang congressman, dapat alam po ng mga taga-district namin kung ano nangyayari. Well-informed sila. And alam nyo naman po, sa mga lugar natin, mahilig sila sa storya. Mahilig sila sa, kumbaga, sa latest. So, dapat alam din po ng taong bayan. Tsaka ma'am, if I may add lang po, yung whole processes na nangyayari ngayon sa Congress, like for example, not just impeachment, but kasali impeachment, nakakatuwa na naaaral natin yung proseso pag nangyayari. Minsan kasi nangyari years ago, 5 years, a decade ago, minsan nakakalimutan na natin yung proseso eh. O kami, even if we're part of Congress, we would want to brush up on the process itself, yung step by step, para nalalaman namin. Hindi kami yung tolongges, so to speak. Matanong ko na lang din po, hindi po ba kayo nag-aalala na baka po mawala ng jurisdiction ang 19th Congress regarding po dun sa impeachment complaint? Kasi si retired Supreme Court Associate Justice Ascuna made a statement saying that if hindi po nakapag-acquire ng jurisdiction yun pong 19th Congress at sisimula na yung 20th Congress, mawawalan po ng effectivity yun pong mga signatures nyo dun po sa 4th impeachment complaint. May mga iba-iba kasing opinion patungkol dyan. Pero sabi ko nga po, hindi naman kami abogado ni Kong Ernix. So definitely there has to be jurisprudence on this or kaya magkaroon ng nagkakaisa na ruling para dun sa kasi may mga legal opinions may iba-ibang opinions So until na maumpisahan to, hindi pa natin masisigurado kung ano nga po yung estado ng comment na yun. So, I guess they have to make a ruling on this. Supreme Court po ba o ang Senate ang kailangan magkaroon ng ruling? In-house yun so Senate first nasa kanila na rin lang yung bola. So, sabi ko nga, hindi natin masasabi hanggat hindi na po naumpisan kasi mahaba po yung proseso niyan. Hindi naman po impeachment agad So, marami pang administratibo na kailangan ayusin. Thank you po. Thank you, Rosalie. Next question will come from Krisha Janelle Subing-Subing of Inquirer. Hello, good morning po, Kongs. Tama po, no? To convict the Vice President, you only need to convict on one article of impeachment. Tama po ba? Actually, tama ba? May seven articles of impeachment. As far as we know, yes. As long as you're guilty of one. Kasi you can, pwede kang magsampa ng impeachment complaint with just one article So, one should be sufficient, yes. Is that why kaya nyo po ginawang primero unong article of impeachment yung tungkol sa assassination threat against the president po? Because you have the strongest evidence there po. Actually, in all honesty, yung pagkaka-arrange ng mga articles of impeachment, I don't think hindi naman yan yung mababa pataas I think all basis, all articles are equally important. So it is relative kung sinong tumitingin o bumabasa sa timbang ng article na yon. So we wouldn't want to comment kung ano yung mas matimbang sa hindi. Yes.
But with the recommendation of the NBI po to file criminal charges in relation to Vice President Sara's comments po, would you say na you have a clearer path to conviction po? Well, actually, ayun nga nung na-interview kami kahapon, saktong-sakto na sa sasakyan ako, nakita ko na nag-file nga yung NBI. Actually, kasi ang NBI, presumption of regularity natin is an agency natin, National Bureau of Investigation. They would really dig deeper eh. Hindi sila yung tipong magsasampa-sampa ng kaso without having anything tangible eh. So, ang presumption natin that NBI, before filing, inaral nila maigi, nag-imbestiga sila. At although hindi pa natin alam kung ano specifically yung hawak nilang mga evidences, I would assume na mabibigat yung hawak nilang evidence for NBI itself to file such cases. And by evidences, sir, you mean na baka nahanap na po nila yung possible hitman na nakausap or ganun po ba, sir? That could be a possibility, ma'am. Isa sa mga possible. Pero of course, we cannot say until such time NBI divulges yung mga nakalap nilang information. Dagdagan ko lang, para sa akin kasi personal take on this. Pinakamabigat po talaga sa akin yung active threat na yun. The threat to kill the president, the first lady, the speaker. Para sa akin, napakabigat. Bad po yun eh. Thank you, Krisha. Any questions from our media friends? Willie Delgado from Radyo 630. Go ahead. Good morning, ho. Dun sa 7 articles of impeachment, magko-qualify ho ba yun yung dalawang prayer na removal from office at saka yung perpetual disqualification? hindi po kami prosecutor. Sir, don't quote me on this. Sa maliit ko pong kaalaman. Sa maliit kong kapala. Opo, yun po sa, at least sa nabasa ko I hope I am right. Correct me if I'm mistaken. Opo, yun po kasi yung talagang charges sa impeachment. Kasi in any impeachment case na dadaan sa Senado as impeachment court, dalawa lang po kasi yung mangyayari doon. It's either guilty or not guilty. Now, when the individual accused is guilty, yung pong nabanggit nyo ang magiging sanction o ang tatanggapin niya. Wala pong labis, walang kulang. Yun po ang nakasaad po sa saligang batas natin. Thank you, Attorney. Thank you. Haji Camino from Brigada. You're recognized. Sir, morning. Masarap yung piatos. Anyway. Sarap, baong ko yung kanina. Sir, ang question ko, babalikan ko lang yung sa NBI. Kasi nag-release po ng very long statement si VP Sara kahapon. Sabi niya po, as expected. So, any comment po dun sa very short statement po ni VP? Nag-comment na ako actually yesterday na may video ako. Pero sabi ko nga, expected yun. Expected na. Expected din namin yun. Kasi sabi ko nga, i-death threat mo yung Pangulo, First Lady, saka Speaker. Sabi ko nga, bad yun. Dapat di ginagawa ng tao yun. Masama yun. Okay, sir. Again, ako kasi yung stand ko lagi na NBI kasi agency natin ng National Bureau of Investigations. Talagang if you'd go to the bottom of things, I'm sure that meron silang nangalap talagang evidence. So if there is enough grounds or evidence para mag-file sila, hindi po gagawin basta ng NBI, in my humble opinion. So I think talagang meron at wait and see tayo kung how things will proceed. Let the process proceed, sir. Sige. Total may shout-out po kayo kanina kay President Marcos, Kong Pao. Maybe you would like to elaborate po on that. Particularly siguro yung magiging impact po nung very strong statements ni Pangulong Marcos against the, although hindi naman pinangalanan, pero obvious, kumbaga, kung sino po yung pinatutungkulan. Hindi. Ako dun talaga, ang kilig factor ko talaga dun. Yung sa West Philippine issue pa rin. Sabi ko nga, di ba, yung recent na
press statement ko, yung mga mouthpiece saka yung mga pro na China ang stand nila. Sabi ko dapat pro-Pinoy tayo, pro-Pilipino. Kaya doon talaga yung nagustuhan ko na part ng speech niya na, 'di ba? Hindi tayo papayag na ang kokontrol sa atin ibang bansa. Malakas po na message sa akin 'yon. Maliban po sa pag-endorso nga ng mga kandidato na kasama namin sa alyansa, naniniwala ako na personally, yun ang highlight para sa akin dun sa speech niya. Sayang nga, hindi ako nakasunod pero nagkaroon din kasi ng alyansa na mini rally dun sa amin. Dumaan sila sa San Fernando, La Union. Kaya nag-host na lang ako at syempre, binigyan natin ng daan para ma-meet din po ng mga taga-La Union yung mga ilang kandidato ng alyansa. Pero sa akin, yun yung highlight ng buong speech niya. Just to add, sir, ako yung hindi kasi naano ko doon sa sinabi ni President BBM, yung issue-based, yung mga kandidato doon sa alyansa. Actually, medyo kinikilabutan ako nung pinapanood ko yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang nakita mo yung stand ng mga kandidato sa alyansa, very issue-based Talagang may stand sila bilang candidates Ako kasi naniniwala na maraming nangangampanya na ngayon, nagsimula na yung national elections, maraming mga senatoriables na tumatakbo. Hindi kasi masyadong accepted sa akin na yung sinisigaw ng kandidato, iboto mo ko dahil dala ko si gantong kandidato. Dahil nakaalyansa ako sa gantong partido. I think that should not be the case. We are all Filipinos Those candidates who stand for our country should be the ones na pipiliin ng kababayan natin. And when I heard that President Bongbong Marcos was raising issues to stand para sa bansa natin. Kaya natutuwa ako na ito yung mga kandidato sa alyansa. And kami, na being part of the alyansa, will be really fighting for this senatoriables who are standing for our country, hindi kung kani-kaninong politiko o partido. Last question na lang po. I think this was refuted already by the former retired Supreme Court Associate Justice Carpio. But baka may comment lang po kayo sa sinasabi ni former Speaker Pantaleon Alvarez na pag napatalsik daw po si VP Sara through impeachment nga po, magtutulak daw po kay former President Duterte to run again for president in 2028. Good luck. Siya ba magwa-vice kay dating Pangulo? Siguro malamang tatakbo siyang senador or vice kasi parang ganun yung premise So good luck po. Pwede naman pong okay lang naman po yun. Pwede siyang tumakbo. Baka ewan ko, baka lumaban din ako. Para i-oppose yung mga bad na pinaggagawa nila ngayon, kahit di ako manalo. Pero anyone can run, anyone can file for any position naman, basta qualified po. At saka number 1 na criteria po, dapat Pilipino. Siguro susunod na criteria, dapat mahal nila Pilipinas. Thank you, Haji. Melanie Reyes from Radyo Pilipinas. Sir, good morning. Sabi po ng NEDA may panandali ang pagtigil ng US aid assistance. Other issue naman, sir, bukod sa impeachment. Sa inyong palagay, sir, anong pwedeng magawa ng gobyerno for long-term economic resilience para mabawasan yung dependence natin sa foreign aid? Well, marami pong interventions ang executive, Pero sa amin dito po sa legislative, nakikita naman po natin yung ginagawa sa murang pagkain, saka yung mga other committees po. Hindi lang naman po yung foreign aid and financial aid. Sabi nga, we have to be sufficient and we have to have stability, sabi nga nila. Pati yung food security natin, isa rin sa mga tinitignan. So, magkakaakibat po lahat yan So, on our part, sa House of Representatives po, siyempre yung
policy support and policy development po, saka kung may mga kailangan tayong i-amend, doon po talaga yung dapat tutukan ng House. Although naka-recess po tayo ngayon, wala naman po limit na pwede po kaming mag-conduct ng mga hearings namin. Pwede naman pong gawin yun kahit na naka-break, kahit campaign period. Kasi nga, yun po ang number one na kailangan nating tutukan, yung mga bagay-bagay na yun, which is yun naman po ang prioridad ng ating Pangulo. So, again, on our part, yung pagsulong, development, policy support, saka kung ano man, kung kailangan namin pumunta sa ibang bansa at to seek kung paano nila ginagawa yun through other forms of legislation, or yung Pangulo, marami naman siyang treaties, marami naman siyang iba't ibang bansa na kaibigan, saka kasama. Marami pong other forms of aid coming in. Not only in terms of monetary or anumang aid yan. Kahit nga po, sabi ko nga, kahit na tuturuan lang nila tayo kung paano ginagawa sa ibang bansa para ma-overcome nila yung mga kakulangan po sa ganyang aid, okay lang po yun. At least, maraming sumusuporta pa rin po sa Pilipinas. Sir Valentine's bukas, singin ko lang yung reaction nyo. Kasi sabi sa SWS, nabawasan daw po yung mga Pilipino na very happy sa love life nila. Sa tingin nyo, may mga social or economic policies na pwedeng i-improve yung work-life balance. Kong earnings. Sabi sir ng SWS, nababawasan daw sir yung mga very happy sa love life nila. So sa tingin nyo, may mga social or economic policies na pwedeng ma-improve yung work-life balance para maging satisfied sila sa relationship? Hindi ma'am, I think individual. Ano yan pang individual to be honest. Siguro antayin natin yung regalo ni Lord. Hindi kasi sa totoo lang, single. Hindi, ano lang kasi iba-iba talaga ang scenario Minsan lahat ginawa mo na, wala pa rin wala pa rin si the one Hindi, at the end of the day, darating at darating naman yun, yung happiness natin. Pero in terms of government, anong pwede nating gawin? Dapat balance lang talaga. We should make time kapag meron kang mga pag all work ka, puro trabaho ka, hindi mo mababalansin sa family o love life mo. But at the end of the day, the government is always here listening sa mga needs ng tao at yung mga programa natin sa baba, I think it helps alleviate. Kami, ngayon darating na Valentine's, marami kami mga programs. Actually, sa lahat ng, pwede magsingit ng konti. Sa mga nagmamahalan dyan. Sa distrito namin sa Tondo, nagbigay tayo ng mga regalo sa lahat ng mga babae na mga bulaklak nang naman para sa mga taga-Tondo sa amin, mga barangay officials na nandiyan dyan. I hope nakapagbigay kami ng konting pagmamahal gaya nung sinasabi na malungkot sa love life. Kung wala tayong mga Valentines sa lahat ng single, tayo muna ang magkaka-Valentines ngayon. Kong Pao? Ganda ng sagot mo. Well, may mga bansa na nagme-measure ng happiness index. Like for Bhutan, min-measure nila Pero karamihan po ng resulta nun, nanggagaling po sa contentment. Hindi naman po siya sa love life o sa sweldo o sa trabaho. More on contentment. Kumbaga, kung anong meron sila, happy na sila doon. Kaya nga, pero minsan, pag naiisip mo rin, di ba, pag tinanggal mo yung PP sa happy, high. Di ba? So, kailangan laging kumpleto. Hindi mo pwedeng tanggalin yung 2 P sa happy. Di ba? Bakit kayo tumatawa? Hindi, pero alam mo, totoo yun. Sabi ko nga, siguro ang sikreto dyan is yung contentment. Pero hindi naman ibig sabihin dapat makontento ka na kung nasan ka ngayon o kung anong meron ka. Siguro, basta lumalaban tayo ng tama, saka masaya ka sa kung anong meron ka, yun yung tunay na happiness. Ayun lang po. Thank you. Happy Valentine's.
Thank you, Melanie. Vivian Gulia from ABS-CBN2. Good morning po. May we get your reaction dun sa sinabi ni Senate President Francis Escudero na walang epekto yung NBI recommendations sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon? Sorry, hindi ko mag-get yung point kung bakit walang kinalaman. No, siguro, ang sinasabi ni Senate President Chis Escudero is dun sa whole process ng impeachment na gagampanan nila senators as impeachment court. Siguro ang magiging kinalaman eventually if the NBI evidences will be presented, dun siya magkakaroon ng timbang. Pero for now, it would not, I would assume na ang ibig sabihin ni Senate President doon na hindi makaka-affect ng mga decisions ng Senate whether or not to proceed at this time for the impeachment court. Thank you, ma'am. Tama po 'yun kasi iba naman po yung mga complaints na naihain. Separate naman po yung sa investigasyon ng NBI.